Eksakto, en punto. 6:01. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Habang nagpapatuloy ang word war sa pagitan ng mga senador at kongresista sa issue ng People's Initiative bilang paraan ng pag-amyenda sa konstitusyon, hiwalay na pinulong ng Pangulong Bongbong Marcos ang mga mambabatas sa halip na ituloy ang LEDAC meeting kahapon. Unang nakipagpulong ang Pangulo na tinawag na executive session sa mga senador bago nakipagkita sa House contingent. Ang hakbang ng Pangulo ay pahiwatig na nakialam na ito. Ito ba'y ayon kay Mother? Ay nakialam na ito sa gitna ng napipintong krisis sa konstitusyon at no-el senaryo na inilutang ng mga senador na posibleng mangyari dahil sa patuloy na signature drive ng ilang mambabatas. Samantala, Yeah. tikom naman ang bibig ng presidential sister, ang super ate ng Pangulo na si Senator Amy Marcos dahil sa pagiging confidential ng pulong. Ngunit, sinisinito Sino? ang suporta ng mga kongresista sa People's Initiative bilang dahilan ng bangayan ngayon ng Senado at Kamara. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Lamig. 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 Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 ngayong araw na ito ng Friday! Yuhuu! Totoo naman to, Friday na. Tunay na Friday. Kaya- January, ano na bang? 26. 26. Sino Birthday mga pala naman? ni Heidi Si Taberna Heidi. Ay, Ate Ate Heidi. Heidi, happy birthday. Laban tayo dyan. Ayun. Itong si Heidi ang napamanahan ni nanay eh. Oh, talaga. Oo. Maswerte ito sa mga magkakapatid eh. Hindi ba nagseselos kayong mga magkakapatid at parang special ang pagtingin kay Ate Heidi? Actually, talagang kami selos na Selos kay na selos. Heidi pagdating sa ilong. sa ilong. Yun ang siyang nagmana sa matangos na ilong. Matangos na ilong ni nanay Sabi ko oo nga nga kay pala. nanay kung sa akin lang nanay napunta yung ilong ni Heidi. Eh di perfect na ako.
Si nanay. Ayan, happy birthday, Heidi Taberna. Ay, di taberna. Wala Wala ba ba tayo tayong pansit ni Nanay Benny dyan? Ayan. Ayos. At sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayon, happy birthday. Sana ay maging maganda naman ang birthday ninyo. Oo. Lalo ngayon, weekend. Weekend. Oo, weekend. Ito, masarap na birthday, di ba? Yan. Sana ay ayos na ayos lang po kayo mga kapitbahay. Pero habang lumalamig at habang bumibilang ang araw ng 2024, eh mukhang lalong umiinit itong charter change. Mainit na mainit, kumbatsira. Kaya Mas naman- mainit pa sa tag-araw eh. Oo, kaya Yung, naman ang natutuyo ang lupa eh. natutuyo, natitigang ang lupa, parang dinadaig ang El init Niño. ng El Niño Yan. phenomenon. Kaya ang pangulo pinulong na pala. Butit pati hindi naging sanhi ng paghihilian Oo. ng mga senador at kongresista kung sino unang Oo. kakausapin. Tama yun, kumbatsira. Inuna pala ang mga senador. Ano ba ibig sabihin nun? Sa mga silosong tao lang din. Bakit sila una? Bakit ganon? Bakit ganon? Oo. Kaya nga lower house kayo eh. Sa hatian lang sa soft drinks, kumbachero eh. Talaga. Sa inyo ba nung maliliit kayo? Kung sino unang humitit. Hindi, sa isang family, family. family size, paghahati-hatian ninyong 5 magkakapatid. Di ba? Merong isa sa amin na ang gusto lagi sa bote. Sa bote. Mas sa akin sa bote. Isa-isang bubuhos na gano'n. Yung matitira sa bote, merong isang miyembro ng pamilya na yun ang laging ipinaglalaban. Dahil ang feeling niya, siya pinakamarami. Oo, dahil sa bote. Ako yun. Ganon. Ganon Hindi talaga. nawawala sa magkakapatid. Lalo na yung yung maraming magkakapatid. Nako, napaka Magulo pero masaya. Masaya. Lalo na nga kung aalalahanin ngayon yung mga nakaraan. nakaraan. Halimbawa na lang yung mga display. Yung mga display ni Nanay Oreng na mga preserved langka, mga gano'n, mga naka-display pa yun, di ba, nung araw? Dinidisplay ng mga nanay natin yan. Para bagang, parang napakamahal nung na mga ganong yung mga libis peanut butter. Hindi, yung corned beef na magtatakam ka talaga. Kaya nung araw, kumbachero, talagang parang sinasamba ko yung libis corned beef na yan. Libis nga ba yun? Libis, di ba? Dahil pinagtatakaman ko talaga yan. Isipin mo, ayaw ipakain ng magulang mo. Pero makikita na lang paglipas ng panahon. Paglipas na pa, wala na pala. Nilalanggam na pala. Yung pala, may nakapagbukas na. At inuunti-unti yung naka-display na pagkain. Jerry Baja at Anthony Taberna sa Dos por Dos sa DZRH. Dito ngayon sa charter change na ito, sa pagkilos na ito, sana naman may nangyari at nakabuo ng win-win solution. Medyo sa ngayon, kumbachero, tingin ko hindi madaling ma-resolve yung issue eh. Kahit na nakialam pang Pangulo. Pumagitna. Kasi meron ng tinatawag na distrust. Meron ng Distrust sa isa't isa. Kahit kabagay, na ang mga senador ay may distrust na dahil siguro yung inaasahan nila ititigil yung People's Initiative. Titigil yung People's Initiative dahil pumayag na sila sa economic reform. Na magsulong ng economic reforms. Ang Kamara naman meron ding distrust. Meron talagang distrust sa mga senador dahil sa matagal na panahon sabi nila, narinig ko lang na sinasabi, ilang beses na silang nagsabi ng ganyan. Tapos ididribble lang. Hihigaan yung papel doon. Kaya hindi uupuan, hihigaan. Kaya ang sabi ng mga nagsusulong ng People's Initiative, hanggat hindi natin nakikita na yan may magandang resulta sa Senado, tuloy ang pirma. Yung pala yun, ano? Yung pala yung usapan doon. Kaya nga ang taong bayan ay nagtatanong. Ito na. Ano kaya magiging ending nito? Kasi meron na pong meron na pong timetable na inilatag dito tungkol po dito sa charter change na to, at least dun sa section
na nagtatakda ng voting jointly. Yun yung nasa Article 17, Section 1. Meron pang dagdag ngayon na issue dyan, na problema dyan, kumbachero. Ano? Ito raw ba'y amendment o revision? Ayan, isa na namang pagtatalunan niya na ito ba'y amendment sa Tagalog? Ang amendment Ay pagbabago. yan. Ito ba'y amendment o pagbabago o revision? O pagbabago. Doon tayo malilintikan ng mga Pilipino, mga Pilipino. Amendment ba ito? O pagbabago? O revision? O pagbabago. Ayan na. Ayan po mga kaibigan. Napakabigat pong usapin yan. Mabigat hong usapin yan dahil may mga nagsasabi at si isang Associate Justice ng Supreme Court dati. Si Associate Justice Antonio Carpio. Siya na naman. Oo, siya na naman na kumbatse. Ano ba naman ang wala bang magawa si Justice Carpio? Lagi na lang siya natatanong. Magaling naman. Sa bagay, wala ka namang wala kang hahanapin pa. Ang sabi nga nung mga diehard fans ni Justice Antonio Carpio, he is the best. He is the best in the West. He is the best Supreme Court Chief Justice that we have never had. We never had. Ang sinasabi niya, pag daw pala revision, pag revision hindi pwede ang People's Initiative. Pwede raw ang People's Initiative kapag amendment. Magkaiba pala 'yon sa pagtingin ng mga abogado, kumbachero, ng mga maalam sa batas. Isipin niyo po mga kababayan, no. Isipin niyo lang, pumikit lang kayo. Tapos yung mga nagmamaneho, wag kayo pipikit, yung mga yung pasahero lang, yung pasahero. Pumikit kayo. Isipin po ninyo na halimbawa ang tinutukoy na amendment isang salita lamang. Kasi pag revision marami salita yan eh. Isang salita lang. Isipin, babaguhin natin ang konstitusyon o magkakaroon ng amendment sa pamamagitan ng People's Initiative. Magkakaroon ng pagkalap ng maraming lagda. Magkakaroon ng pagsusuri sa authenticity ng mga lagdang ito. Magkakaroon ng pagpupulong ang COMELEC at papasyahan yung petisyon na ito. At makakarating pa nga sa Korte Suprema ang usapin na ito. At pagkatapos kung sakasakali, magkakaroon ng plebisito tungkol dito. Magkano gagastusin daw? 13 billion. 13 billion pesos. Para lang sa isang salita. Sa isang salita lang. Sa amendment. Kung amendment lang talaga. Kung amendment lang ito. Ito po ang sinabi ni dating Associate Justice Antonio Carpio sa kanyang pagpapaliwanag. People's Initiative only speaks of amendment. Ang People's Initiative, wala kasing pwedeng tapat na Tagalog dyan eh. Pwede bang damdamin ng bayan yan? Naririnig natin dati, susug dati, nakakarinig tayo dati, pagsusug sa saligang batas. Yung pagsusog ay yung pag-amyenda yun mismo. Yun. Tama. Yun. So, pwede na natin gamitin na ang amendment ay susog. Yan. Ang revision ay pagbabago. Ayan. Kami na nakialam. Kami na nakialam. People's Initiative only speaks of amendment. Ang pagkilos ng sambayanan ay tumutukoy lamang sa susog sa konstitusyon. While the other two modes to change the charter, ang tinutukoy po yung Constitutional Convention and Constituent Assembly, can propose both an amendment and a revision to the Constitution. Ay maaaring magmungkahi kapwa ng pagsusog at pagbabago sa saligang batas. Kapag Constitutional Convention at Constituent Assembly. There are several decisions in the US. Sa atin. Sa atin. Binanggit yun sa atin, yung lugar natin, kumbachero. There are several decisions in the US. Maraming mga desisyon o pasya sa Amerika saying na nagsasabi that kailan when you alter the check and balance, na kung iyong babaguhin ang pagbabantayan in Congress or
the government, sa Kongreso o sa pamahalaan, that is a revision. yan ay pagbabago. It cannot be a subject of an amendment. Hindi ito maaaring maging paksa ng pagsusog. Yan po ang pahayag ni Associate Justice Antonio Carpio. Sabay, ayos ng ganyan ang kanyang talaga yung kanyang Amerikana. Parang hinapak niya ang kanyang damit. Meron na daw naging desisyon. Marami daw Oo, ang Marami. Korte Suprema. ng Amerika. ng Amerika. Oo. At meron din daw sa Lambino versus Comelec case. Binanggit niya na when you alter the check and balance in Congress, that is a revision. Alam niyo ba kung sino sumulat nun? Sino? Nung desisyon na yun? Sino? Si Justice Carpio. Siya pala. Siya rin. Ganun naman pala. Ang tanong ngayon, itong isinusulong ba na People's Initiative na inaamyendahan o ina-amend o nire-revise ang Section 1 ng Article 17, ito ba'y amendment lang o revision? Ang nakalagay kasi dun sa Section 1, any amendment to or revision of this Constitution may be proposed by by Congress. Ito na yung Jointly. Jointly. By 2/3, 3/4 votes. Jointly ng House at Senate. Dito yan yung gusto nilang mangyari. Sa kasalukuyan kasing konstitusyon, walang maliwanag na sinasaad na ganun eh. Natapos doon sa Ang totoo nga nun, kumbachero, ito nga ang katunayan. Ito na nga ang katunayan na may pagkukulang. May kulang. Sa ating kasalukuyang saligang batas, isip-isipin nyo, nagbababag tayo sa isang bagay na wala sa konstitusyon. Wala sa konstitusyon kung kapag magpagbabago ba sa saligang batas, magkasama o magkahiwalay ang dalawang kapulungan ng Kongreso. Walang nakasulat na ganun. So dito sa People's Initiative na isinusulong na ito, gusto nila maging maliwanag. Yun lang. At gusto nila maging isa lang. Alam mo, voting jointly. Kaya nga babalik tayo dun sa punto ni Justice Antonio Carpio. Ito ba ay major? Ito ba ay revision sa konstitusyon? May binabago ba? May binabago ba dito? O binibigyan linaw lang? Alimbawa, yung laman na to, pinalitan mo ng bagong kahulugan. Parang ganon. Nirevise mo, pinalitan mo. O ito'y dinagdagan lang ng paliwanag. Para mas maliwanag. Siguro ang sa ibang punto, kumbachero, tinitingnan nila, dati naman na kasi talagang magkahiwalay, magbumoto. Yes. Ang Senado at ang Kongreso tulad ng paggawa ng batas. That's how Senate and Congress operate. Yes. 'Di ba? Magkahiwalay sila. They vote separately when it comes to legislation, yung mga karaniwang batas natin. So kung pagdating ba sa konstitusyon ay iba? Magandang punto 'yun, kumbachero, pero meron ding ginagamit na narinig ko din ito but kapag magdedeklara ng martial law, ng martial law ang Kongreso, tandaan nyo, ang magbibigay ng basbas sa deklarasyon ng martial law sa ilalim ng 1987 Constitution, Kongreso, bakit yun voting jointly? Ayan, ha? Okay nga, hawakan sa tenga. Sige nga. Hawakan sa tenga. Kaya ang tanong ngayon, ititigil ba ng Comelec ang pagtanggap ng mga pirma? Dahil dito sa mga question na yan. Tingnan nyo na, umagang-umaga. Dami. Patawag nyo nga si Chairman. Si Chairman. Patawag nyo nga. Ano itong naririnig kung si Chairman daw ang gumagabay sa mga congressman? Pero ang mainam lang dito, kumbachero, matapos ang meeting, kung tama itong pagkakaintindi natin dito sa sinabi ng super ate ng Pangulo, ang sabi kasi, sinisi nito, ang confidential daw yung meeting, yung pinagmeetingan, kaya hindi pwedeng sabihin, pero sinisi nito ang suporta ng mga kongresista sa People's Initiative. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin po nun, mga kababayan, ayon sa pagkaunawa ng isang hamak na Jerry ba? Ano ba?
ibig sabihin nun, hindi pala ang Kongreso ang may kagagawa nito. sumuporta lang sila. Napansin niyo po ba yun, mga magulang? At Ang mga tanong ngayon, Ano tanong? Mother, Mother, ganito nga ba sinabi? baka naman naisip mo lang yun, Mother, ha? Ha? Baka naman idinagdag mo lang ito, Mother, ha? Yun daw Ito mismo. talaga? Oo. Ano sabi niya? Sinisi nito ang suporta Oo. ng mga kongresista sa People's Initiative. Kaya pag narinig ito ni Speaker Martin Romualdez, yan nga yun. Yan mismo, Yan hindi mismo. nga ako. Hindi ka- Sinuportahan ko lang. Ayan. Baka sabihin ganun yan, ha? Ha? Ganun, ha? Katonying at ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. May malaking panyanyari pala na magaganap Kailan? sa linggo? Sa linggo. Oo. Ito po yung bagong Pilipinas kick-off. Abo, pwede bang sumali dyan? Basta gustong sumipa kick-off. Gustong manipa? Gustong manipa. Huwag ka lang maninipa ng kapwa. Wag, oo. Ito po ay bagong Pilipinas kick-off. Ilulunsad dito. Actually, nilaunch na to eh. Pero gusto yata nilang mas malaki ang dating sa sambayanan. So ito yung bagong Pilipinas brand of governance na ilulunsad po sa araw ng linggo. So show of force to. Oo. At ito pala ay coalition ng mga businessmen, kumbachero, civic leaders, and employers. Kasama ka dyan. Employer nga Employer pala ka. ako. Employer ka, Oo. kumbachero. Oo. At businessman nga pala ako. Ayusin mo yung kwalyo mo. Oo. Ito kumbachero, bagamat ito ay koalisyon ng mga negosyante na nagpahayag ng suporta, mga employers, mga civic leaders, dito po sa bagong Pilipinas kick-off na ito, tinitingnan po ng ilang mga observers ito bilang show of force. Show of force. Pagpapakita kung gaano kalaki pa rin ang suporta ng sambayanan, Lalo na ng business sector lalo siguro, na ng business kumbachero. sector sa style of governance, bagong yung brand of governance ni Pangulong Bongbong Marcos. Oo. Pero eto po, kung Mm-mm. makikita niyo maraming tao sa Luneta to eh. Luneta to, Sa Luneta. sa Carino Grandstand to eh. Oo. Sa linggo ng hapon. Alam ba ninyo na merong isang malaking event din na niluluto sa Davao City sa linggo din? Oo. Na ang pinakaulo si Pangulo, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano naman yun? Ano naman ang tawag doon? Basta meron daw, gagawin malaking doon. event doon at kaya ko nalaman. So paligsahan na pala ito, paramihan. Ganon. Parang ganun. Kaya Palakasan ng palakpak. yung Ganun ba? yung isang magpe-perform doon nakipag-meeting na Pe-perform, kakanta o sasayaw. performer. Hindi ako nasabihan. Ano? Sayang nga. Baka kasi 500,000 yung sinisingil mo. Iyang venerasyon, ikaw ba yan? baka naman BBM na naman itong gagawin sa Luneta. Baka may mga BBM pa yan. BBM pa yan. Ang sabi po ni Joey Lina, tingnan mo nga naman si Jose D. Lina. Sino ba siya? Ano ba ang papel niya ngayon? Siya ang namumuno pala sa Buklod Bayani Coalition. BBC. BBC to? Hindi pala BBM ito. Akala ko naman BBC. BBC. At ang sabi niya ay ganire. Our government, Ang ating pamahalaan under the leadership of sa President ilalim BBM, ng pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos is doing its best ay ginagawa ang lahat to shore up our economy, para mapaangat ang ating ekonomiya, create jobs, makalikha ng mga hanapbuhay and livelihood at opportunities pagkakataong mabuhay for the people para sa tao and achieve at marating the dream of a bagong Pilipino. ang pangarap ng isang bagong Pilipino. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x4.
por Dos! Ang tanong, kumbachero. Ang tanong, bakit sa Luneta? Bakit sa Luneta? Bakit sa Luneta? Oo. Eh, ang sabi ni ka Joey Lina, bakit ba? Ba't ba nakikialam Dito kayo? ako sa Manila Hotel eh. Di ba? Taga Manila Hotel Taga si Manila Hotel yan. dating Secretary Joey Lina. Joey Lina, yun. Ayan, Kaya ang tanong natin, kumbachero, yung mga senador, yung mga senador na may mga iba't ibang damdaming politikal, at iba pang mga politiko, saan pupunta? Ayan. Kasi balita ko, may imbitasyon sa mga senador, yung Davao Group eh. Aha. So dito Saan sila natin, pupunta? So ito na ba yung ito na ba yung dito ka sa iyo ko Oo. sa kabila ka? Parang ganon. Oo. Sa'yo ang Cavite, akin ang Tondo. Parang ganon. If you're not with me, You're against me. aba, ganun na Parang mangyayari. gano'n ang mangyayari. Ha? Merong isang malapit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, de kinumbida. Oo. Kinumbida. Saan? Saan kinumbida? Doon sa Davao. Sa Davao. Oo. Sabi daw, boss, baka pwede, hindi na lang ako pumunta dyan. Bakit? Oo. Bakit daw? Oo. Bakit? Baka maipit ako eh. Mahina rin yung nakumbida na yan. Baka. Mahina. Siyempre. Dapat sinabi lang niya, may sakit ako. Oo. Well, yun muna. Kasi taga diba? doon siya. Sabi siguro rin ba to? Ako ba yan? Panginoon, ako ba yan? Ako ba yan? May sakit ako eh. Kahapon lang, palakad-lakad ka ng 7 kilometro. Kaya nga 7 kilometro nilakad doon. Nilagnat ako. 6:27 ng umaga, Achi, Lakyam, Jap, Chithun. Magpapatuloy po ang ating mga balita sa ACS Balita. Susunod na! Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Narito na ang ating ACS Balita. Security Screening Officer sa NAIA Terminal 2 umani ng papuri matapos ibalik ang napulot na wallet. Mandaluyong LGU may libreng breast cancer screening sa kanilang mga residente. Bilang ng mga turistang Chinese bumaba noong 2023. Mga kabataan na tumigil sa pag-aaral dahil maagang nagbubuntis at nag-aasawa, bumaba ng halos 89%. Isa sugatan sa sunog sa Las Piñas, Pabella Hospital, bahagyan namang napinsala sa maigsing sunog. At isang lalaking jumingel patay Aba, sa Tarlac naku. dahil tinuklaw ng kobra. Naku po. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... ACS Balita. ACS Good News. Sa ating good news, sa kabila ng matinding pangangailangan sa pera, hindi nagdalawang isip ang isang security screening officer sa NAIA Terminal 2 na isoli ang naiwang wallet ng isang pasahero. Ang wallet na naglalaman ng 10,000 piso ay naiwan sa isang inspection table. Agad na pinaalam ng airport screener na si Wilfredo Riego sa kanyang supervisor ang hinggil sa naiwang pitaka, kaya na-page ito at mabilis na nahanap ang may-ari bago ang kanyang flight patungong Cagayan de Oro City. Binigyan ng papuri at komendasyon ng Office for Transportation Security si Wilfredo Riego dahil sa ipinakita nitong katapatan sa kanyang tungkulin. Ayun. Wilfredo, mabuhay ka. Yan. Magparami ka ng lahi mo. Yo. Alas 6:35 ang ating oras. Maayong buntag kaninyong tanan, mga Bisaya, mata na mabudiha. Gising na ba kayo?
May libreng high-tech breast cancer screening ang Mandaluyong City sa kanilang mga residente upang matiyak ang kalusugan ng mga Mandaleños. Kasado ang breast cancer screening program sa City Health Office Annex sa Enero at 30 mula alas 8 ng umaga. Bahagi ito ng pagdiriwang ng Cancer Prevention Month sa Pebrero sa ilalim ng National Cancer Prevention and Control Program ng Mandaluyong City at sa tulong na rin ng Asian Breast Cancer. Ang gagamiting Thermalytics ay isang computer-aided diagnostic engine na pinagagana ng Artificial Intelligence o AI para sa reliable, early and accurate breast cancer screening. 6:36 ng umaga, naimbagabigat kada kayo amin na po, agring kayon, gising na. Nabawasan ang bilang ng mga turistang Chinese na nagpupunta sa Pilipinas mula sa 1.8 million noong 2019 na umabot lang ng halos 200,000 noong nakaraang taon. Ito ang sinabi ni Chinese Ambassador Wang Jilian kasabay ng inauguration ng Chinese Visa Application Service Center sa Makati. Binanggit ba dahilan kung bakit? Hindi na. Pero parang nahuhulaan na natin kung batsero. Kasi ang comparison is between 2019 pre-pandemic. Alam mo naman, daming Chinese dito noon, wala pang COVID at yung 2023. Pero bukod doon, alam mo naman na itong panahon na to medyo ayun, may friction may sa dalawang friction bansa. Oo. Bagamat nagbukas sila ng visa application center. Yes. Ayan. Sige, ihanda nyo na ang Beijing tsaka Shanghai. Samantala, bumaba ng halos 89% ang bilang ng mga estudyanteng tumigil sa pag-aaral dahil sa teenage pregnancy o yung maagang pag-aasawa. Ayon kay Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte, bunsod ito ng pagpapakilala ng ahensya sa alternative delivery o learning programs. Bukod sa mga binuksan nilang teen centers para sa health resources at referrals at binuong mga child protection committee. Tama, itong kailangan talaga. Kailangan yung sapat na impormasyon at edukasyon sa mga bata. Yun. Nang hindi kagad nabubuntis at napipilitang mag-asawa. Alas 6:38 na umaga, maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Isa ang sugatan habang 11 pamilyang naapektuhan ng sunog na sumiklab sa isang residential area sa Las Piñas. Umabot lamang sa second alarm ang sunog sa barangay Talon 3 na nagsimula pasado alas 4 ng hapon bago naapula bandang alas 5 ng hapon. Samantala, bahagyaring napinsala ang isang bahagi ng Jose Fabella Hospital sa Maynila sa naganap na maigsing sunog sa ikalawang palapag ng Tertiary Healthcare Facility. Sa nasabing palapag nakalagay ang OB-GYN resident doctor's quarters habang ilang kagamitan nito ang ginagamit bilang imbakan ng kagamitan. O ilang bahagi nito ang ginagamit bilang imbakan ng kagamitan. Sa inisyal na investigasyon, electrical ignition dulot ng maluwag na koneksyon ng mga electrical cord ang dahilan ng sunog. Alas 6:39 ang ating oras. Diyos maray na aga sa Indugabos mga Bicolano. Mata na kamo, gising na. O sa mga paihi-ihi dyan kung saan-saan magsilbing babala ito sa ating lahat, sa inyo. Yung mga lalaki. Mga lalaki. Lalaki kung saan-saan umiihi. Isa pong 27 anyos na binata ang ang namatay ng tuklawin ng cobra habang umiihi diyan po sa Paniki, Tarlac. Sa kwento ng ama ng biktimang si J.R. Bungay, lumabas ng bahay ang kanyang anak para umihi at huli na nang makita nito ang cobra nang siya'y tuklawin sa paa. Nako. Nadala pa sa ospital si JR ngunit namatay din kinalaunan. Nahuli rin ang cobra. Nahuli pala yung sa manhunt, sa snake hunt operation. Sa snake hunt operation na may 5 talampakan ng haba, isinilid sa sako at tsaka pinatay. Ayon sa Provincial Environment and Natural Resources Office, labag sa batas ang pagpatay sa wildlife animals maliban lang kung nalagay nito sa alanganing sitwasyon ang mga nasa paligid nito. Payo ng Penro sa mga residente, hanggat mari kapag nakahuli ng ahas ay kaagad itong isurrender sa kanilang tanggapan. Yung pag-ihi. Ayun.
Dapat, Hindi na nila siguro. pinakialaman. Baka hindi na siguro. No, ang kuha na lang nila yung pag paano kapag may cobra. May cobra. Hindi raw pala basta-basta pinapatay 'yon. Oo. Maliban na lang kung ikaw ay kung self-defense. Self-defense siguro. Self-defense, oo. Oo. O kaya maliban na lang kung nakakita ng lasing. Naghanap ng pulutan. Nako po, inang. Susunod! Tito Boy! Panood nyo naman siguro yung Pasig River, yung bagong proyekto sa Pasig River. Aha. Abangan natin dahil meron tayong makakausap tungkol sa Pasig River Rehabilitation. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:41 ng umaga. This time check is brought to you by Balita. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw ba today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday. Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumitmantsa, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, All you need is Pride! All you need is Pride! ACS! Ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. dapat pala ganito ang music natin. Dahil pang good vibes ito. Pang good vibes, kumbachero. At adventure of a lifetime. Yes. Itong mga ganitong proyekto. Lalo na't makapamasyal ka sa mga ganyang lugar. Totoo. Kapag napaganda na, napaayos na. Naalala niyo po yung pinuntahan ni Boy Gonzales kahapon ba yun, kumbachero? Ay, no isang araw. Ang Pasig River, naku, ito po yung picture. Ayan, no? Ito po sa parte ng Maynila, ang Pasig River, parte ng Maynila. Ay, meron pong activity na ginawa dyan noong isang araw, ang paglulunsad ng Pasig Buhaying Muli. Oo. Bigyan hindi, wag na nga tayo magsabi. Kausapin na natin, kumbachero, ang isa sa mga promotor nito, ang kalihim ng Department of Human Settlement and Urban Development, si Secretary Jerry Acosar. Secretary, Magandang morning! si Katunying po at saka si Ka Jerry. Po. Kumusta po, Secretary? Magandang umaga po. Umaga. Aga nyo palang gumising din, Secretary, ano? Inisip ako dito kay Kathleen. At least, mababaw ang tulog nyo. Madaling gisingin. Madaling gisingin. Ito pong binabanggit natin talaga namang maraming napahanga, Secretary. Ito po yung Pasig Bigyang Buhay Muli. PBBM pala to eh. Kayo ba nakaisip nito, Secretary? Di po, pinatawag lang po ako ng ating Pangulo sa ni First Lady po. Si First Lady po, nungunguna dyan. Nagka-araw po at siguro na makita niya yung Pasig dito dahil yun daw pinag-uusapan. Tinawagan niya ako para pag-usapan yung Pasig dito kung ano magagawa. Ganda ba lang po ako na gawa ng plano para ipakita kay First Lady. Gaano ho katagal ginawa yung parting ito na inyong in-inaugurate? Nag-usap-usap po yan ng mga September po. At gumawa po ng pag mag-ausap po kami ni First Lady. At pumunta po kay Presidente at pagpatawag po si Presidente. At nagpresenta po kami kay Presidente ng concept plan. Pagkatapos po ng presentation namin kay Presidente ng concept plan, nagpatawag po ng interagency Presidente para pag-usapan yung buong policy rehabilitation projects po. September pa pala wala tayong kamalay-malay. Kayo pala tahimik na gumagawa dyan. Pag nakita ko ito, nakapunta na ba kayo dun sa Bataan, isang lugar sa Bataan, Secretary? Kahawig Kahawig. Yung yung Las Casas. Parang familiar sa akin. Kahawig. Kahawig may mga parte.
May pagkakapareho. Medyo, Yung mga ilaw. May mga consultant po kami dyan sa nanggaling sa NCAA. Kaya po ang mga consultant po namin na hina-hire din po namin dyan ng mga rekomendado ng NCAA at pinagsama-sama po namin ang kailang idea. Ang ganda. Secretary, ang ganda. Ang galing. Salamat po. Ito po ay isang parte lang ng Pasig, pero yung kabuuan po ba ng proyekto, ano bang magiging itsura, Secretary? Ito po yung napag-usapan po namin kasi po ang alam po natin na tuwing pag-uusapan yung Pasig, lagi po ng past administration, mga karang administration, puro kwentuhan lang eh. Kaya naisip po namin naisip po na yung person. Baka di ka Jerry gumawa ng, sekretary na gumawa ng isang showcase. Ngayon, dahil sa showcase, sabi ko po, kung mag-showcase po tayo at dadaan po tayo sa bidding, pupunta tayo ng government funds, mag-bidding po tayo. Yung bidding lang po, abutin tayo isang taon. Naku po, Totoo, bidding pa lang. totoo yun. Kasi, alam nyo ba, kailangan yung So, ang nangyari po, ang sinabi ni Percy, baka di tayo gumawa ng donation. Baka pag donation po, baka magpipitin din po tayo pag pinipper. Pwede in kind. Okay. Donation in kind. So, nag-isip po kami ng isang paraan para Mabilis. mapabilis. Showcase. Para showcase. Kasi pagka gobyerno, kailangan i-bidding. So, naghanap po kami ng mga ibang negosyante na pwede mo na mag-donate para makagawa ng showcase. Yan po naging resulta. Ayun. So donation lang pala ito, Secretary? Donation in kind. Opo. Aba, wala pang gastos dito ang gobyerno. Ang susunod na gagastusan ay yung kapag ginawa na yung ibang parte ng Ilog Pasig. Opo. Ang idea po niyan, pagka panggastos po niyan, ay manggagaling din sa private sector. Kasi po, ang mangyayari dyan, kakaroon po yan ng commercial development. Not only yung promenade na yan, ang pinakita po namin, para ipakita po yung promenade para magkaroon ng traffic at para malakaran yan at magkaroon po ng pasyalan. Pero para i-maintain yung buong proyekto, kung wala namang, kung aasa ka sa government funds, kung minsan yung gobyerno, ang government funds, may pondo, minsan mawawala. So, hindi sustainable. So, nakaisip po kami ng paraan at nautusan kami ng aming Pangulo at First Lady po na kung paano gagawa ng sustainable yung buong proyekto. So, naisip po ng DSUD at ng interagency na gumawa kami ng isang commercial development na yung ibabaw po ay gawing lakaran. So, yung susunod pong proyekto dyan, ang nakita niyo lang po ay promenade. Ang kasunod po niyan, promenade na meron niyan pong bike lane sa jogging path, Ang ibabaw po, ang ilalim po niyan, papunta sa ibabaw, ang ilalim po niyan ay commercial sa ilalim. Kakaroon po ng taan at kainan para hanggang Laguna de Bay up to Manila Bay. Haba. Magkano kahaba uli yan, Secretary? 25 kilometers, almost 27 kilometers, 26 something. Ang isang problema lagi dyan yung pong mga squatter sa gilid At kasama po yun sa proyekto kasi hindi po natin gagawin yun kung walang settlement ng squatter. Paglilipatan. Kasi po yan ngayon, may ginagawa kaming naka-develop under planning and development yung PPA property dyan po sa bandang Baseco na ginagawa na rin po para paglilipatan ng squatter. Isiguraduhin po natin yung proyekto ay hindi po pwedeng walang malilipatan. Oo, galing. Kasi kapag ang totoo nun, ang isa sa mga major contributors ng pagdumi ng Pasig, squatter. Squatter. Bukod sa eyesore sila. Diretsuhin na natin yun. Doon nga pumupupo yung iba. Yung drainage system diretso sa Pasig. Kaya malaking bagay na ma-relocate sila. Mas magiging maayos din yung kanilang kalagayan na Secretary. Pero yung po bang Pasig River mismo, matagal-tagal na kasi tayo hindi nakakapunta dun sa Saka may ahensyang in charge mismo dyan, yung Pasig River Rehabilitation. Oo nga Buhay pa ba yun? Ano po bang amoy at itsura, kulay ng Pasig River ngayon? Maayos po dahil ang namamahala po nila si Secretary Yulo ng DNR. Sila po ngayon yung number 1 na namamahala.
sa kalinisan po at pag-aayos po ng tubig ng Pasig River. Mm-mm. Marami pong ginagawa ang DNR para ayusin po yung Pasig River. Mm-mm. Yung pong Sana. saka yung MMDA naman, yung kaayusan at kasama namin yung MMDA para sila naman ang mamamahala doon sa mga naka-encroachment doon sa Pasig River. Oo. Tapos pag inayos na rin yung ferry, Secretary? Ang ganda Ang naman. ganda niyan. Para tayong Venice. Yes. Di ba? Ang mangyayari dyan. So dito ho sa mga gagawing ganyan sa iba pang lugar, itong promenade na to, business, private sector po ang magme-maintain kung sino ho yung magiging operator sa bawat lugar? Opo. Magkakaroon ng association ng mga private sector yan. Mm-hmm. Para it's the private sector driven ang mangyayari po ito. Kaya ang mangyayari, may business at merong gobyerno. O yun. At tulong-tulong kasi nung una, gobyerno lang, wala matuloy. Pero nakaisip ko na may private sector. At ang laman yung private sector naman ay willing tumulong. At marami pong nag-pledge na sila ay Yun tutulong. ang maganda. Saan ho ang susunod? Pagkatapos ito ngayong sa Binondo ito, di ba? Binondo, Parte ng Binondo. Saan ho ang susunod, Secretary? Dire-diretso na ho yan. Hanggang Laguna de Bay. Oo. Oo. Sabay-sabay na pong gagawin. Hindi Hinihintay patsi-patsi, hindi patsi-patsi. Halimbawa, Pasig na, hindi po. Iba sa Pasig, ganon. Iba sa Mandaluyong. Ang maganda dito, Katunying at Jerry, ang maganda dito, yung connectivity ng buong lines ng Pasig River. Oo. Mapapansin mo, di ba ang Pasig River, merong 14 na tulay. Paano may tutuktong yung buong Pasig River, ang Laguna sa Manila Bay, kung merong mga tulay na ka-in-between, para kaharap dun sa nakaraan ng Pasig River. Oo. So ang ginawa namin, ginaya namin yung sa Chicago River Cruise. May Chicago River Cruise eh. Nasa kaya ko Opo. dun eh. Yung lumulubog, bumababang ganon. Opo. Oo. Iyon, Mm-mm. meron doon sa nakaraan, sa ilalim ng tulay. Oo. Ito nga pasin mo kung nang galing ka doon, di Opo. malalakas ito sa ilalim Yes, ng tulay. yes. Diretso ka. Opo. Yung Chicago River, mga 3 kilometers lang yun eh. Maiksi lang yun. Tayo 27 kilometers. Almost 27, mga 26 kilometers. So, mahabang nakaraan. Ang Chicago, 3 lang eh. 3 or 5. No? Pero ang napansin namin doon, kaya dire-diretso nakaraan, gumawa sila ng transition bridge sa ilalim ng tulay. So, napagduktong nila yung 3 kilometers kapag gamit sa ilalim ng tulay. So, yung sistema na yun, yun lang ang ginaya natin. Kaya, yung traffic, yung buhat doon sa Laguna de Bay at Manila Bay, magkasama-sama yan. So, lalakarin mo lang at ibabike mo lang. Yung 27. So ito po ay hindi simpleng pagpapaganda lang o beautification lang. Ito po ay turismo, job generation, transportation, masasapol po pala dito no. Mababawasan pa traffic dito kung ang ferry system ay gagana from Rizal to Manila Opo. Totoo. Malaking bagay po yan. Sabay-sabay, pati yung bike lane. Oo. Patakay mga scooter, mga lahat ng pwedeng gamitin para po na yung transportation from Laguna to Manila. Laguna, oo nga pala. Laguna hanggang Manila. Well, Secretary, last na lang. Magkano po ang kabuang pondo na kakailanganin dito? Partnership naman to. Pero sa parte ng gobyerno, na-estima nyo na ba kung magkanong magiging parte ng gobyerno? At number 2, kailan po ang target ninyo na matatapos po itong nakita namin sa video na pinresent na yung kabuuan ng 27 kilometers na yan? Nautusan po kami ng Presidente at the First Lady. Usapan po namin ng First Lady. Tatapusin na ata. Sinabi namin kay First Lady, natatapusin namin ito within 3 years. Kaya po dapat this year, pag-umpisa na po kami na sabay-sabay. At pagka nakausap na kami ng mga private sector na nagkabuo ng pondo namin, dire-diretso na po namin gagawin. Ayun. 3 years. So 3 years. 3 years. Simula September last year. So 2026. 2026. Ayos na yan. Ayos na yan. Ayun. Hintayin natin. Isa lang, pahabol, paikli lang, Secretary. Sa housing naman, ano na hong update natin at kakayanin pa ba yung 1 million units a year? Opo.
ganito po yung sa housing, kasi alam niyo po, may mga nakalatag na po yung mga proyekto natin all nationwide. Ang nagiging problema lang namin, yung mga investor at mga contractor, kasi hindi government funds to, private funds ang ginagamit. Pero yung plano, nakalatag na kasi lahat naman kailangan ng mga housing. At may mga contractor at developers naman na willing to join the projects. Ang problema lang, siyempre, private sector, pera na yung ginagamit. At ang gagamit, vertical, medyo may mabagal at 3 years ang delivery. So kung maghahanap kayo ng kapag ngayong taon nahanap ka ng turnover, building yan. And building para i-turnover, baka 2-3 taon. So, pakakita kayo ng turnover to in the year, baka next year in 2 years time. Pero nakakaasa po kayo na dire-diretso po at nakalatag na po sa lahat ng area po yung housing project ng Pampanga Pabahay, Presidente Marcos. Kailan ho ang unang turnover? Meron kaming, kasi ganito yan, meron kasi 4-story, meron 10-story, mid-12-story, at may 25-story. Okay. Yung 4-story, magdi-deliver na kami. Ng 5-story, magdi-deliver kami next year. Next year. Sa Bacolod, dyan sa Nueva Ecija, this year. Meron kami delivery before May. Ganon. Opo. This year na, Secretary. Yes. May mga Bacolod, Nueva Ecija. Di lang ganun karamihan kasi iba 10 story. Saka mahaba talaga yung panahon. Alam nga naman, construction, ang apurahin ng construction, may issue pa ng structural integrity yan. Hindi po kami maiinip, basta importante, mayroon pong inaasahan may nakikitang progress at progreso. Opo. Secretary, salamat po ng marami sa oras at magandang umaga po sa inyo at sa pamilya ng DSUD. Thank you po. Salamat po. Si Secretary Jerry Acosar, ang kalihim ng Department of Human Settlement and Urban Development. Nakatutok pala sa kanyang boss, si Undersecretary Randy Escolango. Yun. Matindi. Tonying at Ka-Jerry Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. 7:04. Makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Oo, pwede. Basta senior citizen ka, no problem. At happy birthday today kay Kuyang Ruel Pili. Kuya Ruel Pili, happy birthday dyan sa Laguna. Binabati ka rin ni ating bossing Giselle Alvarez Pili. Yun. Si Bok Art Abastilla, happy birthday. Binabati ka ng buong PMA Maringal Class of 1988, lalo na ni Admiral Adeluis Bordado. Happy birthday ba nito si Deputy Carlo Carongoy? Hindi naman. Birthday mo na rin, Carlo Carongoy. Happy birthday, Deputy Spokesperson ng AirAsia. Nakatutok daw ngayon. Nanonood kasama ang kanyang misis na si Grace. Habang nakasakay sa aeroplano? Hindi, wala raw pasok ngayon dahil Australia Day pala ngayon. What's happening today? Down Under. Down Under. At happy birthday kay Manong Romy David. Manong Romy David. Manong Romy David. Happy birthday. Mr. Jalom Tang, magandang morning. Oras po natin. NEA Administrator Nani Almeda, 7:10 ng umaga. RH! Meron daw 11 nawawala sa paglubog ng bangka sa Rojas, Palawan. Alamin natin ang balita mula kay 52 Edniel Parosa. Coming, Edniel! Jerry at Captain Ning, 11 pasahero ang sinusubukan ngayong hanapin matapos lumubog itong dalawang sinasakyang bangkang de motor. Dalawa ito sa bahagi ng Rojas, Palawan.
Sa impormasyong inilabas ng Naval Forces West, sinabi nitong nagpadala na ang Navy ng chopper para tumulong sa paghanap sa mga bangkang demotor sa bahagi ng Ilian Bay. Idineploy ng hukbong dagat ng AW-109 helicopter NG-434 nito para sumuporta sa ginagawang search and rescue operations. Natapos itong insidenteng nangyari pa pala noong Enero 24. Ayon kay Naval Forces West Commander Commodore Alan Javier, kabilang sa misyon itong naval aircraft ay ang siyasatin itong malawak na karagatan habang nakikipag-coordinate sa rescue teams in ground at iba pang ahensya ng gobyerno dahil 2 araw na halos na hinahanap itong mga sakay na ito. Hanggang sa mga oras na ito, limitado pa rin ang impormasyon ng otoridad hinggil sa kaligtasan ng 11 pasahero at posibleng lokasyon. Itong 2 bangkang demotor patungo sana sa bayan ng Araceli sa Palawan ang mangyari ang aksidente. Pero sa initial na report na nakarating sa Araceli Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, tumahop itong 2 bangka sa magkahiwalay na insidente dahil umano sa malakas na hangin at malakas na alon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Ediel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Flash Report. Flash Report! Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP! Oras! Kapopoy! 16 na minuto na makalipas sa 7 ng umaga. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ngayon ng Biyernes, January 26, 2024. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, publiko hinimok ng Malacanang na lumahok sa bagong Pilipinas Kick-Off Rally sa Linggo. Malalaking negosyante suportado ang bagong Pilipinas brand. LEDAC meeting hindi natuloy. Mga senador at kongresista hiwalay na pinulong ng Pangulong BBM kaugnay ng bangayan sa Chacha. April 30 deadline sa PUB consolidation, wala ng extension. Full review sa programa hinirit ng ilang senador. World War, sumiklab sa pagitan ni Mayor Vico Soto at isang kontratista. Sumiklab sa social media. Pulis arestado sa kasong estafa sa Maynila. At demolition ng footbridge sa EDSA West Avenue para sa SM North EDSA Concourse Project aarangkada na. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. Alas 7:19 ng umaga, arangkada na ang bagong Pilipinas Kick-Off Rally sa Quirino Grandstand sa Maynila sa Enero 28, araw ng Linggo. Inaanyayahan ng Presidential Communications Office ang publiko na lumahok sa bagong Pilipinas at maging bahagi ng pagbabago hindi lamang sa kanilang sarili, kundi maging sa komunidad at bayan. Ang kick-off rally ay magsisimula ng alas 6 ng gabi na dadaluhan mismo ng Pangulong Bongbong Marcos, iba't ibang opisyal ng pamahalaan, mga artista at iba pang personalidad na magtatanghal alas 3 ng hapon. Nanawagan ng MMDA sa mga motorista na iwasan ang Rizal Park at lahat ng lansangan patungo sa venue at kumuha ng mga alternatibong ruta para maiwasan ang abala sa Linggo.
Nangako ng suporta ang koalisyon ng mga negosyante, civic leaders at employers sa pagpapalago ng ekonomiya sa ilalim ng bagong Pilipinas brand governance ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa pamumuno ni dating Secretary Joey Lina, pumasok ang Buklod Bayani Coalition o BBC sa isang Memorandum of Agreement kasama sina Secretary Frederick Go ng Office of the Assistant o Special Assistant for Investment and Economic Affairs at Secretary Ernesto Perez ng Anti-Red Tape Authority. Ayon kay Lina, tutulong sila sa gobyerno sa pagbibigay ng serbisyo sa publiko, paglikha ng mga trabaho at livelihood opportunities. Maglulunsad niya ang Buklod Bayani Coalition ng isang nationwide network para tulungan ang ARTA na mapadali ang pagninegosyo sa bansa. Sinabi ni Lina na nagkasundo rin ang mga miyembro ng koalisyon na makipagsanib puwersa sa ARTA upang mabawasan ng red tape sa burokrasya na siyang iengganyo sa mga investors na mamuhunan sa bansa. Hindi natuloy ang nakatakdang LEDAC meeting kahapon at sa halip ay nagkaroon ng hiwalay na executive session ang Pangulong Bongbong Marcos sa mga lider ng Senado at Kongreso. Ayon kay Senador Amy Marcos, ang magkahiwalay na pulong ay naganap sa gitna ng hindi pagkakasundo ng dalawang kapulungan dahil sa People's Initiative. Ang LEDAC ay binubuo ng Pangulo, pangapiling miyembro ng Gabinete, Senate President at House Speaker na ang layunin ay gabayan at payuhan ang executive branch sa mga patakarang pang-ekonomiya nito. Nangyari ang hiwalay na pulong sa harap ng World War sa pagitan ng dalawang kapulungan ilang araw matapos maglabas ang Senado ng manifesto laban sa People's Initiative. Huling extension na ang Abril at 30 para sa PUV modernization o consolidation deadline at hindi na pagbibigyan ng anumang hirit na ito'y palawigin. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, pinal na ang nasabing deadline at hindi na nila muling irerekomenda ang panibagong extension sa mga drivers at operators upang mag-consolidate bahagi ng requirements sa ilalim ng PUV Modernization Program. Sinabi ni Bautista na ang kasalukusyang nationwide consolidation rate ay nasa 76% na at ito ay sapat na para ituloy ang programa. Kahapon, nakipagpulong ang kalihim sa grupo ng halos 500 unconsolidated drivers and operators mula sa timugang bahagi ng Metro Manila. Matapos ang franchise consolidation, ang susunod na bahagi ng PUV modernization ay route rationalization. Inimok ng mga senador ang gobyerno na busisiing maigi ang PUV modernization program sa loob ng 3 buwang extension sa consolidation deadline. Ayon kay Senador Grace po, ito'y upang matukoy ng pamahalaan ang mga pakinabang ng programa at mas maunawaan ang patuloy na pagtutol dito ng ilang transport group. Malaki anyang hadlang sa rollout ng modernisasyon ang mahal na modernized jeep at hindi ito dapat isang tabi na lang ng gobyerno. Para naman kay Senator Amy Marcos, dapat humanap ng ang gobyerno ng makatarungan na plano para sa mga umaaray na operators at drivers. Sumiklab ang world war sa pagitan ni Pasig Mayor Vico Soto at isang kontraktor, itoong St. Gerard Construction Company. Inisa-isa ni Mayor Vico sa kanyang Facebook page ang umano'y mga paglabag ng St. Gerard, gaya ng tila pag-amin nitong may binabayaran silang fixer para maglakad ng papel ng ilang nilang ipinapatayo sa syudad. Ibinunyan din ni Mayor Soto na gusto ng kontratistang magtayo ng commercial building sa isang residential zone bukod pa sa nakatayo ng gusali sa Bambang na bagamat may clearance ay questionable umano dahil sa zoning. Sumagot naman sa social media ang isa sa mga may-ari ng kumpanyang na si Curly Diskaya at inalmahan ang mga isinapubliko ng mayor ng Pasig, kabilang ang pagbuyangyang sa classification ng kumpanya sa Facebook. Ba't masama bang ipagmalaki na quadruple contractor? Quadruple A contractor? Nahihiya ba sila doon? May mga binabanggit si Mayor. Kung may mga questions si Mayor sa project ng construction company, tapos na yan. Tapos na yan. Hindi na makakakuha ng project yan. Kaya nga, yun mismo. Kumbatsero. Yun lang, tapos na. Saka, hindi na dapat na world war sa social media. Kumbatsero. Nagtatampo ka na ba sa bigas? Iyon nga. Ay, sorry. Naalala po ninyo si Teacher na Bastos. Ay, oo. Ang mahalay na teacher.
May follow-up report po si RH29 Boy Gonzales sa teacher na inireklamo ng pambabastos, sexual harassment sa kanyang estudyanteng 10 taong gulang. 10 years old lang. Diyan po sa Maynila. Follow-up report mula kay 29 Boy Gonzales. Coming Boy! Jerry, inamin naman ng guro sa harap ng magulang at principal na nagpapadala ng malalaswang mensahe sa mga estudyante. Ayon kay Noel Ponce, ang tatay na 10 taong gulang na estudyante na inamin umano ng guro sa harap ng principal at opisyal ng division ng City School ng Manila. Sinabi ng tatay na si Noel, kinuna na sila ng statement ni Atty. Villanueva, ang legal officer ng DCS, para sa formal na reklamo laban sa gurong si JJ Camara ng Juan Luna Elementary School dito sa San Paulo, Manila. Inireklamo ng magulang ang naturang teacher dahil sa pagpapadala ng malalaswang mensahe sa mga bata. Ang kwento ng nanay na si Kat Antonio, na isa sa mga bata nitong nakalipas na linggo, ipinatawag sila ng guidance counselor ng naturang paaralan dahil sa kasama ang kanyang 10 taong gulang na anak na sa mga naglaslas ng pulso sa loob ng comfort room ng paaralan. At napag-alaman nila na nakaka-impluensya sa kanyang anak at iba pa mga estudyante ang guro ng mga ito na si Camara, na sumusubaybay sa kanila bilang color guard ng Girl Scout. Boy, ano ulit ang pangalan ng teacher? Yes. Ano ulit pangalan ng teacher? JJ Camara. Teacher JJ Camara. Yan daw ba'y pinapapasok pa? Nakakapagturo pa? Mukhang hindi na kahapon ay nang aminin ng guro, sabi ni Noel Ponce, yung tatay, kasama yung nanay, si Kat Antonio, na magtungo sila sa Juan Luna Elementary School. Nagulat sila, nandun agad yung opisyal ng Division of City School. Kasama na si Atty. Villanueva, na siyang legal officer ng DCS. Kaya formal na lang, kinuna na sila ng statement para sa formal na pag-imbestiga at pagsampa ng kaso laban sa guro. Tiniyak naman ng mga opisyal ng DCS at principal na hindi nila palalagpasin yung ginawa ng guro ay sa pagpapadala ng malalaswang litrato, image sa mga bata na unang-una nakaka-impluensya ng depression sa mga bata na naging dahilan kaya naglaslas ng pulso ang nasa 10 estudyante ng naturang paaralan. So mabilis naman palang umaksyon ng DepEd. Nasa kanila na yung mga ebidensya, mga kopya ng mga text messages, Boy. Nasa kanila na yung kopya ng mga chat, sa group chat ng tsaka yung personal message ng guro sa anak ni Kat Antonio, yung bata, yung na-interview natin kahapon. At pinadala na nila yung kopya lahat ng mga chat sa mga bata para maging ebidensya sa ginagawa ng naturang guro. Okay. Thank you, Boy. Yan yung follow-up natin mula dito sa Sampaloc, Maynila. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, ito si Boy Gonzales. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Tunain Boy Gonzales. Susunod! Tito Boy! Tito Boy! Ulit. Ito palang Senado ay ayaw tantanan. Ayaw tantanan ang MMDA, ang PCSO. Ano? At may mga humihirit pa na sipain na o mag-resign si GML Robles ng PCSO. Ano? Hindi ka namin tatantanan. May ganun eh. At sa gitna ng question ng lalo na ng mga senador sa madalas na pagkapanalo sa loto ng nitong mga nakakaraan, may nanalo na naman. May nanalo na naman. Parang nananadya, no? Parang nananadya. Parang gusto na nila magtayo ng palatuntunan kami ang mga reklamador.
Magtayo nga kaya dapat palitan na ng Senado yung programa nila, eh, no? Ano? Reklamador. Kami ang inyong reklamador. Basta hindi maganda gising namin, mananagot kayo. Bakit kami ay mga reklamador? Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. Tiampo 7:30 na. This time check is brought Itimang Balak. Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2. Kausapin natin, Kumbachero, ang General Manager ng PCSO, ang paboritong punching bag ng mga senador ngayon. At nakikisuntok din yung ibang mga kongresista. At sali ko dyan. mukhang maraming sumasali at lalong nag-init ang mga sumusuntok dahil kamakalawa lang pala, meron na namang nanalo. Magkano? 45 million pesos jackpot nung sa Mega Lotto 645 draw nung Miyerkules ng gabi. Ito yung taga Cavite. Taga General Trias Cavite. General Trias Cavite. At bukod sa nanalo ng 45 million na ito, meron pang 191 na tumama naman ng 5 numero. Kaya sila ay merong tig 32,000 pesos. Ang duda ng mga mambabatas dito, lalo na si Senator Raffy Tulfo, ang tagapagtanggol ng mga pobre, ng mga mahihirap sa Senado. Kung daw, sila din yung nananalo. Mga taga PCSO rin. Oo, mga tropang Mel Robles. Kausapin nga natin si GM Mel Robles ng PCSO. GM, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Magandang morning sa inyo, Katunying at Boss Jerry. Yes, boss. Morning sa inyo. Sa inyong mga tagapakinig. Wala ba tayo dyan? Kayo pa kung sino ba gusto nyong manalo, kaya nyo bang gawin yon? Kaya ba yon? Naku, sana po. Pero again, ito yung mga basic dito eh. This is, again, we will have to revolve here. This is a game of chance. Sabi nyo nga may nalalo na naman. Kung kaya lang namin walang manalo, di para lumaki ang jackpot. No? But again, it is a game of chance. At kahit mismo kami, yung system namin, kahit gusto namin dayain, hindi namin kaya. Kaya po kahit kami pwedeng tumaya at manalo. Theoretically ho yun. Dahil ako hindi tumataya na. Kuruin nyo kung ako'y tumama. Naku, Diyos ko po. Lalong malaking kaya hindi ho ako issue tumataya. Pero pwede ho ako, in the history of PCSO, nakadalawang empleyado na po nakatama ng jackpot. No? Kasi po, yung sistema niyan, kaya nga inibitahan natin ng mga kung sino po, to come and visit and check yung aming sistema, procedure ng draw. Pangalawa po, again, game of chance po ito. May mga panahon po naman na matagal hindi na nanalo at meron naman po katulad na nanalo. Kasi po, in life, especially dito, sanay na sanay tayo kontrolado natin ang mga bagay. No? Of course, weather, hindi natin makontrol. These are one of the moments na just have to leave it to chance and odds. Sabi nga, kung meron daw tumaya ng malaki, allowed po yan. Hayaan mo lahat ng odds. Pero even that will not guarantee na masosolo mo yung jackpot. Kasi may 20% tax. Kung meron 3 kang makasabay, tagbe 20 lang, dali yung malaki masaya. So really, a game of chance. Meron hong odds, you eliminate the odds, but it still doesn't guarantee that you can get the jackpot for you. Ang takang-taka po sina Senator Raffy Tulfo, kasama na rin si Senator Coco Pimentel. Bakit daw yung mga malaking premyo ang bilis mapanalunan? Sabi nga po ito, and I quote, si Senator Coco Pimentel, it usually took months before Lotto games with a jackpot price of 500 million pesos or more were won. But in this recent series of draws, na anomalya daw po, all the games with big prizes produce winners in less than month. Hindi, ganito po yan, ano? Siyempre, the bigger the pot, the more bettors. Now, if you would compare po yung jackpot ngayon, saka yung sales ngayon, kumpara sa kung anong panahon ang chinecheck nila, ay malaki pong pagkakaiba. We stand by the figures, the more bettors, the more chances, but even then, wala po tayong makokontrol dyan. I'm always saying, how do you control the game of chance? You rig the draw.
O di, pakita nyo kaya nyong i-rig yung draw. Or sabi nila, i-insert nyo. Sa tingin namin, mahirap pong gawin yun dahil bago pa po sila nagduda, ako'y napaka-proding kong tao. Sinek ko na po yan personally. Kaya ngayon po, pag may nanalo, cut off 8:30, nasa plus drive lahat ng taya. At kami, ang hawak po ng PCS yun in a separate system, isasaksak po yun para mabasa. Habang dinodraw yung bola, real time, pinipindot po yun. So there's no way makaka-insert ang kahit na anong data alteration. Kasi sinasabayan po yung labas ng bola, kinikiin na po yun. Based on the flash drive, yung correction ng mga numero na tayaan. So almost impossible po yan. If not impossible, sabi po nauuna po kaming malaman ng winner dahil dun sa sistemang yun. We wanted to know kung yung bang nanalo ay nandun talagang nakatayaan. So 30 minutes before po yan, kina-cut off yan. So there is no way makakapasok ang taya. Kung yun po ang nasa isip nila, kasi ni-raise nila yun na maaaring yung draw mo is fail safe, hindi na manipulate. Pero yung system na yun, ini-insert after the draw, ay pinaghandaan na rin ho namin yan. Sabi ko, ito po, in the last 89 years, going 90 years po, lagi naman pong pinagdududahan yan ng mga hindi na nanalo. Kasi sayang, malaki. Yung hindi na nanalo. Siyempre, Duda. Hindi po ako lang ito. Huwag niyo po sabihin ako lang po ang paborito. Lagi po yan. Every administration po meron yan. Kaya handa na rin po. Kahit wala ako dyan, yung mga tao po ron, handa akong sumagot niyan. Pero ako, GM, pag pinapanalo nyo ako, hindi na ako magdududa. Hindi, eto. Siguro. Pero basta ultimano, announce natin ha. Ito, pinanalo. Diba? Teka, inimbita nyo ang mga senador at kung sino pang pwede na, yung mga nagdududa, na i-surprise visit. Puntahan at saksihan ang draw. Meron na ho bang gumawa? Wala pa po. So far, wala pa po. Open ba kayo? Talaga ako. Open ba kayo halimbawa yung mga expert sa dayaan, sa iba't ibang sa technology o ano man na pumunta at busisiin at pag-aralan kung paano pwedeng dayain ang inyong sistema? Opo, siyempre, open po. Pampalakas po yan. Yan naman po lagi. Sa totoo lang, before the draw, yan po yung pinaka-boring na part. Pinakikita po yan tuwing bago mag-draw. Napaka-boring. Para sa amin kasi lagi namin napapanood. Yung pre-draw preparation, ito po yan. Meron 2 envelope, isa letter, isa number. Kukunin yan. Kasi maraming cases yan eh. Maraming attache case yan ng mga bola. Opo. Oh? Marami ho yan. Hindi po alam ng kahit na sino alin ang pipiliin doon. So mag-draw ng envelope, bubunot. Ano ba ang letter, number, ganyan. So doon kukunin yun. Mula ron, titimbangin yun. Kapag po may isang bolang nalaglag, disqualified yung buong set. Ganun po kahigpit yun. Yun yung pre-draw proceedings. Kung ito na-determine, itong gagamitin natin bola for the day. Yan po, itatabi na yan, isi-secure na po yan. Meron pong CCTV, may gwardiya po nakatingin, wala pong lalapit dyan. Yan po yung mga pre-draw. So yung mga bola na yan ay bantay na. At yun po ang gagamitin para sa draw. So wala na hong hahawak ng tao dyan sa bola na yan. So open ho kayo, GM, open ho kayo. Halimbawa, may mga umupang mga expert ang mga senador at kung sino man Private detective nga gusto ni papuntahin diyan sa inyo at suriin ang inyong sistema. Open ho kayo doon, GM. Opo. Talaga pong gusto namin yan kasi talaga naman magkaka-interesan. Ibig sabihin niya, interesado ang tao at nakakatuwa po yan. Opo. Dahil pag yan po ay napatunayan na kami naman ay confident, mapapatunayan na wala pong anomaly dyan. Ang anomaly, I think, yung sinasabi ni Senator Coco kasi ang salitang anomaly sa atin kasi I think it's in that context na may anomalya, no? I think in the context na dati ang tagal-tagal kung may pattern kasi na iba yung pattern, that becomes an anomaly. Kunyari may pattern. Pero I will tell you, wala pong pattern. Yung draw, yung frequency ng winning. Kasi kung magbabalik tanaw po siya, marami rin sunod eh. Kahit in the whole history, basahin ho natin lahat, dumarating talaga yung time na sunod-sunod. Meron din naman time na ang tagal-tagal. Napakatagal na nga po yun. Lalo na, I am proud to tell you, mga kumbatsero, tumaas na naman kayo. Ang target namin for 2023 was 57 billion. Ngayon po, ang sales namin, 64 billion. Yan po, ganyan po. Ayan po, kuruin nyo yung buwis na binayaran namin for last year, or 2022 rather, was only 15 billion. Ngayon po, 17 billion in taxes.
Kami po ay hindi revenue generating agency. Wala po sa mandato natin. Pero yan pa po ang natutugunan natin. Kami po ay Sa charity. laki ng- Kaya sabi ko, Senator Rafi, tulungan niyo po kami na maapasa naman yung maibalik lang sa 10% yung documentary stamps namin. Dahil free up po yung charity namin para sa mga constituents niyang mahihirap na matulungan namin. Pero Yun po. GM, ang tanong po namin, meron bang direktang akusasyon sa inyo si Senator Rafi Tulfo na dinadaya ninyo yan o kaya meron ba siyang ipinresenta na mga pruweba na kayo po mandaraya dyan at ipinapanalo nyo yung mga tropa-tropa lang ninyo? Well, based on sa lahat ng narinig ko sa kanila, sabi niya, may bali-balita. Kaya nga inutusan niya yung DICT, cybercrime. Sabi, hanapan nyo. Kasi sabi ng cybercrime, wala ko kami ebidensya. Kaya nga hanapan nyo. In fairness, wala pa siyang inaakusahan. Meron lang siyang sinisiguro niya lang. Sabi niya, bali-balita. Opo, sinabi niya naman po yan na bali-balita. So, wala naman pong direct accusation. At sinabi mo, wala akong inaakusahan dito, which is, don't get me wrong, sa parte po ng taga-gobyerno na suriin, maging vigilant ang mga oversight bodies like Congress and Senate, para for the cause po yan. Kasama po yan. Kaya I welcome this kasi pangit naman yung sino ka para hindi suriin ng kahit na sino. Tama po yan. Okay. Opo. Isang bagay na lang po. Meron pong binanggit siya nung nakaraan na ipaalam sa Senado kung mga totoong tao ba talaga tong mga nagpapapanalo na ito. Sinubpina po ba nila at isinabmit nyo po ba sa kanila yung pangalan o detalye ng mga taong nanalo sa mga nakaraang malakihang draw ng PCSO? Wala pong subpina. At actually sa guidelines and the Privacy Act, meron pong nagre-restrict yan. Pero, as a gesture of good faith, willing po kami, subject to laws tsaka sa supervisors namin. No? Ako yung willingness to there, subpina kami. Tapos, sana, buksan nila in executive kasi out of our hands na po yun. Sana lang po, kasi baka rin po may mangyari doon. Ayoko naman po maging part noon. Ayun siguro, makilala at sila mismo patingnan nila kung sino-sino tong mga nakalistang nanalo. Kinukunan po ng larawan niya na walang takip ang muka, yan po ay sinasabit sa COA. Opo. Hindi po talaga, meron pong nakakaalam niyan kung sino. Hindi, para mawala na ang duda nila talaga, pag sinabpina nila, ipadala ninyo, paimbestigahan nila at alamin kung sino-sino tong mga taong ito. Ba't di nila isapina? Ba't hindi ba nung nakaraang hearing nyo pa sinabing isapina yung mga taong yung at least yung document o yung picture ng mga tao, yung detalye ng mga tao. Meron po silang sinabi kahapon na yung BIR na lang, i-match na lang yung which is also another way of doing it. Kunin yung kasi withholding agent lang ang PCSO ang nagbayad ng buwis yung nanalo So tama rin naman yun. Doon kasi may subpoena power ang BIR. The BIR can subpoena the records ng nanalo. Parang ganun din yun. Pero sabi ko nga, nasa karapatan ng BIR yun, na isumpina kami. And then, doon na lang lakunin. Yun, ganun pwede mangyari. Opo. Ito mula nung magkasunod-sunod ang mga nananalo sa jackpot, mas tumaas ba ang bilang ng mga bettors at tumaas ba ang mga taya na nakukolekta ng PCSO? Opo. Record po breaking kami lagi sa PNS. In fact, yung biggest, ito po, ang biggest jackpot ay nung 2018, yung may 1 billion yata no? Na-break na po namin yun by 3 billion yung sales ng lahat ng jackpot. So, ito po ay ginagawa ko kasi ako po ay dynamic, ayoko lang po ng petiks-petiks I could have chosen na na lang ako, wala namang kaso tamad di ba? Sa gobyerno, walang kaso tamad, kahit tignan nyo kahit saan. Wala akong kaso. Baka naman GM, kinausap nyo lang ang mga senador, kinausap nyo lang si Senator Rafi para ma-commercial ang PCSO. Tingnan nyo, sumisikat ng gusto ngayon. Hindi pa tuloy kayo nag-advertise sa mga TV network. Mas lumalaki tuloy ang bilang ng mga bettors ngayon. Well, importante lang po na mapanatag ang ating mamamayan at base naman po sa taya. Kasi if there is anything, hindi ko na po yung libakin ako ng taong bayan, yung mga pamilya ko na-affected, hindi ko naiintindihan, titignan ko lang oras-oras yung sales namin. Kasi yun ang sukatan
kapag ang tao hindi tumaya sa iyo, wala na siyang paniwala. Pero nakakatuwa naman po at ganun pa rin po naman ang at mas dumadami pa. Katulad ay, ngayon. bumaba po dahil wala na pong malaking jackpot. Alam niyo naman jackpot. During that time po na malaki yung mapapanalunan, natural naman na marami ang maghahanga dyan. Okay, last na lang po. Meron pong mga congressman na pinagre-resign po kayo. Congressman Ace Barbers, pati si Congressman Rufus Rodriguez. Tinignan ko po yung performance namin. If it's worth looking at, we reached our target, had a surplus of 4 billion. GCC, we're the most improved GOCC sa transparency. Awarded ho kami. So, tinitignan ko po, tinitimbang ko yung sinasabi nila sa na-achieve ng PCSO under my watch. And modesty aside, baka ako hindi nila ho alam yung aming mga achievements that we have hit our targets and surpassed them. Ito lang po yung ginawa namin pakabog. Nag-invest kami ng more than 1 billion. Naibalik na namin yun. Kumita pa kami ng 800 million in 30 days. At may buwis pa po. So, ewan ko kung masabi nila kung saan nanggagaling yun. Kung yung hangarin lang nila magpa-resign, kasama na talaga sa karapatan nila yun. Pero kung titignan ko naman po yung performance ko at sabihin naman ng presidente o ng ano na, masumatingin sa akin, hindi na nga ako kailangan sabihan paramdaman lang ako ng kahit na bahagya. Ako, readily ho ako. Yan ho ang strength ko I'm ready to resign every day. Pero hindi naman dahil sinabi lang ng congressman o ng sino man. Huwag naman gano'n. Kasi kung sabihan din sila ng constituent nila, mag-resign kayo. For that matter, anybody, sabihan ka mag-resign. At titimbangin mo rin. Kasama naman talaga sa option ng mag-resign. Pero I'll have to weigh. Am I doing better to the PCSO o hindi naman? Or yung pananaw ng aking appointing authority, yung pananaw niya. Ganun lang po. We all serve at the pleasure of the President. Pero balat sibueso ako. Makapal lang ho ang mukha ko sa unfounded criticisms. Diyan po makapal ang mukha ko. Pero kung sa appointing authority, hindi po, madali po akong umayaw. Alam niyo naman ng hanap buhay ko, tayo matagal na magkakilala. Meron naman po akong hanap buhay na babalikan. GM, maraming salamat po sa oras at magandang umaga po. Happy weekend! Woo-hoo! Thank you po. Happy weekend po. Bye-bye. Bye-bye. Si GM Mel Robles. Narinig nyo pagka daw tiningnan lang siya ng hindi maganda ng appointing authority, alis na siya. Iskierda na siya. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2. Ay, baka gusto niyo nang magpalit ng bubong ng bahay, Aha, buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-Cherylum pre-painted ka na. Ay, General Boogie De Leon, magandang morning. Tama, televised ito. Televised yan. Hindi delayed. Hindi delayed. Live po yan. Live. Naka-live din ba sa YouTube at Facebook? Yes. Yun pala. At saka sa government station. Nandito na ang all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid. Ang pinakabagong hybrid vehicle na makakasama mo sa pang-araw-araw na biyahe, barkada man o with family. Fuel efficient at 6.6 sa features na swak sa katulad mong naghahanap ng sasakyang pangmalakasan ng dating, safe at panalo sa advanced functionality. Meron po itong 1.5 liter turbocharged engine at 48 volt hybrid system na magpapahaba sa fuel consumption. Diba? Suwabe sa kalsada, tipid sa gasolina. Secured ka dito dahil meron din itong 6 na airbags, full LED lights at double row daytime running lights, tulong para sa mas ligtas na biyahe. Kaya kung gusto mong masubukan ng all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, Asek Jomar Canlas. Asek, kung gusto mong mag-test drive, bumisita sa pinakamalapit na Cherry Auto dealership o kaya naman ay i-check out ang kanilang website cherryauto.ph. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. This time check is